Hello, good afternoon. Good afternoon na ngayon, alas 12. Ngayon na araw ng Lunes, alas 12 po ngayon ang ating oras. So, ngayon po, bago ang lahat, i-shout out ko muna ang ating mga kapatid. Ayan, Elec Isa, maraming salamat talaga, no? Ito ay organic po natin taga-subaybay. Ayan, si Elec Isa, ganun din si Sis Bahire Lolita Adante, si Bro Castigador, yan, sa Bonifacio. At syempre, si ating sis Bilin Alcaraz, as always yan, nandyan lagi yan. So, pasensya sis na hindi kita lagi na shout out. Ayan, guys, ito may channel ito, si Pilipina in India. Ayan, mabait po ito, no? So, maayos ang kanyang pamumuhay. So, ayan, shout out. Maraming salamat talaga, no? Sabi mo, inaabangan mo ang aking upload. Ganoon din kay Pinay sa Nepal. Ito, tulungan din po. Tulungan po natin, ano? Ganoon din si Rosana Elias. So, sister, kamusta dyan? Ayan po. So, syempre, sa ating mga sumusubaybay, si Teresa Kabakang. Ayan, maraming salamat. Itong may channel, si Joseph Manuba, ating katimbistag ito, Ganon din si Donya Cho, C-H-O, U pala, Sis LG Rasos, ito po ay matagal-tagal ko na hindi na shout out, paki-suportahan po. Siyempre, ang ating nanay, Carmelita Iniego. Kaya ako po inuuna ito, si Marlon Godao. Shildemer, nak, maraming sorry talaga kahapon na hindi kita nabanggit, Shildemer. Kumikilos po ito sa Pilipinas. So, hindi ko nabanggit kahapon sa aking vlog. I'm so sorry talaga. Sheldemar Luzarita. So, guys, pakisuportahan po natin. Ganon din si Christimon TV. Ayan, sana okay na yan. Mag-ingat po tayo, kasi talagang ang sama ng panahon sa Pilipinas ngayon, lalo na sa summer. Ganon din sa Kabikulan. So, maraming salamat talaga sa inyong pagsusuporta din. Ganon din kay Bro Rene Ose. At Bro Lito Cebuano. So guys, Bro Cristota, maraming salamat din talaga sa iyong support. Maraming salamat po talaga. Kaya ito inuna ko muna, baka makalimutan ko na naman, So habang nag-ano ako, ito dito po ngayon ay sobrang lakas talaga ng hangin. Pero ito ay medyo ordinary lang po dito. Sa atin ay bagyo na to, pero siguro nga may storms talaga. Ayan ang ating mga dahon dyan sa garden. So guys, pasensya na talaga mga katimbisag itong week na to. Hindi ako gaano nakasupport pero nagre-replay po ako sa inyong mga video. At saka dyan, ikaw Pilipina sa India, Pilipina in India. Matagal-tagal ka nang nag-upload. Yung last mo, yung nag-live ka na nakapasok ako, So ayan si Arfam Angels. Ayan ang mga bago nating mga ating mga katunggali, So, ayan, ipakita ko lang sa inyo kung gaano gaano ngayon kalakas, ang lakas ng hangin. So, yun. So, isa na natin ulit. So, guys, mga kabistag, mga anak, o mga kapatid, ayun nga po, ayun, inoff ko lang ang aking radiator ngayon, ni number 0 ko, kasi mausok dito. Saka binubuksan, nakabukas po yung aking bintana. So, dahan-dahan. Ayun, syempre, Sis Pinay Indian Vlog. Maayos po ang pamumuhay nito, Ating yung kabistag. So, maraming salamat, Ayan, siguro hindi ka na naman mag-comment kayo, Kasi, nakatayo na tong aking, Kasi nagko-comment ka lang, natuwa nga ako sa iyo, Ko-comment ka lang pag tagilid, pag tuwad. Maraming salamat talaga, Kasi alam ko naman, nahulog yung aking, Ayan, baboy. Ayan, nahulog. So, ayan po, ito yung buhay ang buhay ko ngayon, ikukwento ko lang sa inyo, Magkwento-kwento ako. Ayan, dito ako, kape ako. Siyempre, may kasaling tea. Ang iniinom ko po ay Camila, chamomile tea, na may honey. Tapos, maraming citron. Ito po. So, ito may kalat ako ngayon dito, Ipakita ko lang sa inyo ang aking kalat. So, habang ako'y nagkukwento, ikukwento ko sa inyo kung anong ginagawa ko ngayon sa araw na ito. So, patay natin yung bawal dito. So, ito po, may basahan tayo. Ito tayo ay may listahan. Alam nyo ba na ako ay, sasakyan ko, hindi ko kabisado ang plate number, Kaya kinuha ko. Ito lang, kasimple lang ang register dito. Kasi dito lahat ay digital nga.
no? Mas madali dito kapag lokal lang iyong mga tatawagan. Ayan nga. Kasi na-mention ko nga, no, noong Saturday ng aking sasakyan, nandoon kinakusang kabitin niya. Kaya ang dami kong tinawagan kasi dito sa insurance, kasali na po ang auto help na tinatawag. So kaya ako, ang aking mekaniko, bukas pa ngayon. Normal ang aking mekaniko ay talagang nagre-rescue yan. Pero ngayon, gawa nga nitong pandemya, so ilan lang yata ang kanyang tauhan. Wala sa ngayon, pero bukas. So kaya wala rin siyang car na maipahiram sa akin. Nagpapahiram kasi yan. So dito po, kaya yan, hinalungkat ko muna yung aking mga papeles. Yan, mabuti na lang, andito pa yung libro. Nandito pala sa bahay, itong libro ng sasakyan. Itong libro ng ating sasakyan. So nandito ang rehistro ng sasakyan din, ano. Ito po ay ang ating insurance. Ayan, kaya yan po, kasi kailangan salansan po ang ating mga gamit. Kaya ito, ayan, so ito po, ay, nako, umano. So, andito lahat yan, mga naka-organize itong ating mga papel, ano. Yan ay titulo ng lupa, insurance, anan, may mga kinalaman dito sa bahay sa mga insurance, kaya pinag-isa-isa ko yan. So, ito ay libro lang yan ng sasakyan. So, nandiyan lahat ng mga details, simula nung binili. Kasi, kailangan talaga may naka-note ang lahat. So, you know, yan ang ano natin. So, kaya, ayan, dito po, pag nagparehistro ka ng sasakyan, online lang yan. So, segundo lang, andyan na kaagad. Pag naglipat din ng pangalan, so, no? Pero, napakadali lang po. Kasi, ayun nga, yan, ano ba ikukwento ko ngayon? So, yan. Tumawag ako, yan nga, tinawag ko doon sa auto help. Ang una, nakakatuwa kasi hindi ko kabisado, baligtad pala. 698 ang inilagay ko, yung pala 658, kaya hindi nila ako mahanap. No, hindi nila ako mahanap-hanap, kaya talagang kinuha ko muna yung aking, akala ko kasi, dahil normal, itong mga papeles ng sasakyan, nandoon lang yan sa dashboard na nakalagay. Pero, yan, dito na ipasok ko pala sa loob ng bahay. So, hinanap ko rin sa aking mga files. So, tapos, nagkataon pa kung marami kang inaantay na tawag, so, yan, syempre, hindi mawawala. O guys, ito, i-advertise ko sa inyo. Ito po, no? Shout out, Mami! Tropang Global. Si Ma'am Shea, ito, ito yung aking nasabi ko pala sa'yo, picturean ko. Totoo yan, ang aking may kahon-kahon ako dyan. Lahat na klase ng mga gamot kasi hanggat maaari ayokong uminom ng tableta nga, no? So, yan. So, isa dito, may katabi ako, pati doon sa aking higaan. Kaya yung aming kwarto, amoy pensionista na. Yun. So, ito, nagkakalat na naman ulit ako. Ayan, may kape at saka tea. Ayan yung ating mga, ayan ang natin, So, ito mamaya iligpit na natin yan. So, ayan, totoo yan. Marami akong pangbanyos, no? Sa noon ay nagagalit ako sa nanay ko. Naiinis ako dahil amoy pangbanyos siya. So, andito na ako ngayon, nakarama nga. Sabi nga ng mga may edad, sige, magpasikat kayo. Sige, ligo kayo ng ligo. Galing sa init, mga ganito, mga ganyan, kung ano-ano na. Pagdating inday, nang magkaedad ka, maranasan mo rin yan. Yan, masagot na matigas ang ulo. Ay, nako, kaartehan nyo lang yan kasi ayaw nyo kasing gumawa, Gusto nyo lang, excuses nyo lang yan para hindi kayo makagawa. Sabihin nyo, may edad kayo, kailangan mga bata ang gagawa. So, andito na po ako ngayon. Pero sa balikat po, ay hindi rin po talaga ako maarte. So, ang dami kong mga tinawagan kanina sa mga transaction. Ayan, transaction talaga, So, ayan. Hindi ko muna sasabihin ngayon. Abangan nyo na lang ang aking ikwento sa susunod. Kasi ang dami kong kausap kanina, So, yun nga sinasabi ko. Pag walang tawag, so lahat, tahimik ang lahat. Oras na may tatawagan tayo. Lahat na. So, inasikaso ko kasi dito po, kahit na hindi ka nakakonek sa Denmark radio na tinatawag sa kahit na wala kang antina ng TV, kasi hindi na uso ngayon. So basta mayroon kang internet kasi dito nakakonek sa Chromecast lang ito.
Yan nga, kay obligado ka talaga magbayad kasi meron kang gumagamit ka ng cellphone, may internet ka, may computer ka. Kaya magbabayad ka ng, mamili ka lang naman monthly ang gusto mo or every 6 months o yearly. Kasi po ako nagkaroon na ng penalty na ang dati ini-ignore ko lang yan kasi hindi man ako nanonood ng TV, hindi kami nanonood ng TV, hindi kami play ng radyo kasi nga after nitong mga social media na yan, so hindi mo na kailangan ng mga TV na yan, ano? Sa YouTube na tayo na diretso. O kaya kung gusto nating balita, doon sa YouTube na rin tayo napunta. Pero po dito ay obligado po tayo na magbayad dito yearly. So, ano din yan, nasa 10K pesos din yan. So, pero susunod siyempre tayo, ano, kasi kaya nga maganda ang bansa nila kasi nga sumusunod ang mga mamamayan na walang mga daya-daya. So, sino nga bang nandaraya? Kadalasan din po yung mayayaman yan. So, yung corrupt talaga, kahit saang bansa mayroon, pero mas talamak sa mga mahihirap na bansa, dito may pumupuslit din yan sa mga tax nga, no? So, pero bihira lang po yan. Mati-trace out ka rito kasi lahat po rito ay computerized, no? Dito kahit pumasok ka sa bangko, wala kang dalang ATM, pero may ano lang din na, hindi na katulad noong araw na lahat na bangko ay may cashier. Ngayon, pupunta ka sa ibang, yun lang talaga sa, ano bang tawag dyan? Sa branch nila na may cashier na nag-entertain ng, yun, makapag-withdraw ka doon na kahit wala kang card, wala kang ATM na bitbit. Basta ibigay mo lang ang iyong personal identification, ano ba yan? Person number na tinatawag dito, no? So yun, makita na kahit wala ka mga ID, sabihin mo lang doon. So bibigyan ka na pahintulutan ka na mag-withdraw, bigyan ka nilang pera. Pero dito nga ngayon, so hindi na uso ang service nga, no? May mga open nga ang bangko pero under transaction lang, transaction bang tawag diyan. So yan po. Kaya hindi lahat na bangko rito na papasok ka ay merong makakapag-cash out ka, hindi po. Yan. Kaya napakadali lang talaga dito ng mga proseso talaga. Yun nga lang din, minsan nakakaano din kasi puro mga online ano, o di kaya puro mga digital nga, ultimo permabo dito. Sa ano ka lang din, mag-login ka lang din sa iyong person number, ano, yung tinatawag na e-box, yun, So, paigsin ko na lang. So, madaling salita, hindi dito mahirap. So, about din sa sasakyan halimbawa, ito, kung ano ang kagandahan dito sa Europa. Dito sa amin kasi dito ang ano. Sa Sweden mismo, medyo nalito ako dahil ang asawa ko may sasakyan din under ng Sweden nga, no? So, doon medyo nalilito ako kasi mura nga ang mga sasakyan doon. Pero yung tax nila doon, nakakalito. Maya-maya may binabayaran. So, dito naman sa Denmark, napakamahal ng sasakyan. At kung may sasakyan ka nga, guys, ano, twice a year may binabayaran ka, bayad mo para sa maintenance ng kalsada. At depende din yun kung gaano kalaki ang sasakyan mo. Siyempre paglaki din ang babayaran mong tax. Kaya nga kalsada rito ay hindi ganyang bako-bako kasi obligado ka magbayad. So maganda rin yan. Maganda rin ang ganyang mga ano, no? Kasi nga libre tayo dito sa hospital. So ang ating tax dito ay nasa 42%. Pero yun naman po, ay secured ka naman. So, okay lang din yan. Natural lang yan, ano? Kung tayo'y nagbayad. So, meron din tayong may napapakinabangan din. So, hindi naman natin kailangan talaga magkasakit, ano? Kaya hindi rin natin maaari na kaunting kibot lang. Punta ka ng doktor kung hindi naman kinakailangan ng dahil sa libre. Hindi rin po dapat ganon. So, yun talagang kung talagang kailangan na kailangan. So, wala po tayo ditong problema dito po. Wala talaga tayong problema dito kasi kung may trabaho tayo, syempre, natural lang na magbayad tayo ng tax, ano? So, ganyan din sa Pilipinas sana, no? So, paano nga ba naman tayo makapag, ano, na puro reklamo ang mga tao? O nga naman, sa liit din ang sahod. Pero, ganun man din dito, magkano ang sinasahod dito? Syempre, kung i-convert mo sa piso, malaki nga yan. So, dito, eksakto lang din, no? Kaya, kahit magbayad ka ng 42%,
So, sa school ng mga bata, wala ka namang babayaran, libre naman lahat, ano, kundi bag lang ang bitbitin nila. So, wala ka nang poproblemahin pa. Agoy, speaking of school, naalala ko yung aking bunso, may pinabili pa lang calculator kasi may exam daw siya. Ngayon tuloy yung naalala. So, wala akong sasakyan. Ayun nga po, ayun, sa mauwi, ayan, naalala ko, ang dami ko nang naalala bigla tuloy. Yun ang aking sasakyan, nandoon nga kinakusing kabitin niya. So, yung auto help mamaya, sabi ko mga 3 p.m. na lang. Kasi kailangan nandoon ako dahil kung magpaandar yung kailangan kong i-maneho. Pero kung hindi, ayun, ikarga nila yan sa auto car nila. Auto car ba yan? Tapos, sila na mismo ang maghatid doon sa aking talyer na pupuntahan bukas. Ganyan po dito. In case, sabi ko ba, halimbawa lang kung makabangga ka o nabangga ka o anuman, kahit sa parkingan lang yan o anuman, dito po, hindi po mahirap. Tawagan mo lang ang iyong insurance at yung insurance na nakabangga o nabangga, ano? So, sila na mag-uusap niyan. Sila na mag-uusap. Kaya hindi po yung katulad sa atin na takbuhan-takbuhan. So, hindi po dito. Napakadali lang po. Kaya maganda ang sistema po rito. Yon. Wala po rito mga illegal na mga ganyan, ano? Kaya ingat-ingat. At yun dito, ang sasakyan, ang first 3 years, yon pagka brand new ang sasakyan, first 3 years, wala pa yan tinatawag na overhauling ba? Ayun ang tawag dyan. Yung i-check ba kung okay ba ang makina, ganon. So, kailangan pumasa yan sa tinatawag na shun dito. So, ang 3 years wala pa yan kasi pag brand new. Pagdating ng year, tapos every 2 years kasi sa akin kasi brand new kasi yung nung binili namin sasakyan, no. Kaya ngayon yearly na siya. So, pagtanda ng sasakyan, so every year na siya kailangan ipa-check yan. So, kailangan pumasa. So, may bayad din syempre, ano. So, ano yan na talagang obligado ka. Dahil kung hindi mo gawin yan, so, ma-stop ka, no, maano ka, na yung hindi mo dinala talaga sa check-up ng mga sasakyan. Stop ka ng pulis, mag-penalty ka na. So, hindi mo pa ma-drive yon. So, kaya po, mas maganda talaga, sumunod din tayo sa ating sa patakaran. So, ikot-ikot ko kayo. Dito lang naman, ito. Dito lang ako, nakatambay. Kaya nga, mamaya-maya, ayun, tingnan ko kung sino mga nag-ELS mamaya dito. Kasi ilang oras na ako. Umpisa ng 8, tumawag ako sa aking doktor. No? Ayan, inano natin ang sasakyan. So, may transaction tayo sa Pilipinas. Kasi nandun yung aking asawa. So, kaya hanggang sa, yan, naasikaso ko na pati yung sa lisensya ng yun kasi wala akong ginagawa. Kundi ang kwarto ko na lang mamaya, ang kwarto namin, yun na lang linisin ko kasi tapos na ako kahapon. Dito, nag-general clean ako, salas at saka sa kusina. Ayun, kaya dito na lang ako. So, yan, ang kwarto na lang mamaya. Yan, naulit ko na yata para na akong sirang plaka, paulit-ulit, ano. So, ayan po. Kaya yan. Yun nga sa sinasabi ko, pagka magulo po ang bahay, magulo din yung utak ko. Para bang, nako, kailangan, ganyan pagka naglinis ako, yun, pag nag-vacuum ako, kaya nga napupwersa din minsan na yan, naglagutukan ng aking balikat ngayon. Kasi, yun, yung sa hita ko, katawan ko, ang tinutulak ko dyan, kailangan anuhin ko yung mga kanto-kanto kasi yung minsan ang mga gagamba kaya nandyan sumusuot, dyan, kaya kailangan ilalim, anuhin mo rin yun po, allergy po talaga ako sa mga kalat at saka kaya nga minsan ako yung naninirmo sa mga bata, no? Kasi pagka may nalaglag ka dyan, bakit hindi mo kaagad damputin? Bakit hindi mo kaagad itabi? Kaysa hayaan mo lang, masipa-sipa mo. Kaya ganyan po ako manirmon. Kasi lagi ko sinasabi, ang lilinisin nyo, sarili inyong dumi yan. Ang liligpitin nyo, sarili inyong kalat. Kasi yung akin, ako rin ang nag-aano. At saka hindi po talaga ako pala utos. Yun nga lang, sa labas, ang aking binata, siya ang taga-putol ng damo. Kasi pag ako, nung ako'y mag-isa,
katawan ko po ang nagtutulak at isang kamay ang nag-aano sa machine nga ano, yung sa para mag-start. Yan po. Ayun nga minsan sa katigasan ng ating ulo, kaya tayo din ay nauuwi din sa sakit. Pero sa tingin ko, pag wala rin akong ginagawa at nakaupo lang din ako, lalo ka lang din magkasakit. Kaya ngayon, nagpi-play lang ako kasi minsan napapagod na rin ako sa kalat, yung mga kalat doon ng mga gadgets nga, no? So, wala tayong magawa. Kaya minsan pinipikit ko na lang yung mata. Ayaw ko talaga yung may mga wire-wire na nagkakanda. Ano ba? Yung napakakalat. At maikwento ko lang, ito bara-barang kwento. Tumira kami nung lumipat kami ng Sweden. So, kaming 3 lang muna doon, ano? So, ang aming tinirahan doon ay nasa 50 square meter lang po, isang kwarto. So, naglagay kami doon ng double deck kasi napakamahal din doon. At yun, parang rush ba, kaya kinuha lang namin yon. At may salas, basta inayos ko ng pagkaayos-ayos. Kahit maliit ang tinirahan namin, dumating ang mga bata, no? So, marami kami, pero po maaliwalas. Kasi talagang lahat naka-organize, ganyan po ako. Kahit maliit ang tirahan mo, kung maayos ka lang mag-ayos, talagang isalansan mo lang ng mabuti, magiging maayos. Hanggang sa lumipat kami, doon kami sa Malmo. Malmo malapit lang sa airport sa Denmark. So lumipat kami ng Helsingborg na medyo malaki ano. Ito sa shout out sa taga Sweden. So doon naman pwede kami mag-disco kasi napakalaki ng kusina, napakalaki ng salas, at napakalaki talaga ng aming apartment doon, ano. Pero hindi amin, nangupahan lang kami. Yun nga sabi ko, namuhay kami ng ilang taon na namuhay kaming mayaman na kahit hindi man kami mayaman. Mayaman lang sa mga binabayaran nga. Andoon kami sa gitna mismo ng sentrum. So yun. So syempre kasi wala ka namang mapagpilian kasi kailangan namin ng malaking tirahan talaga para may kanya-kanyang kwarto nga, no? So hanggang lumipat kami rito sa aming dito sa Denmark, bumalik ulit kami. Taga Denmark ako talaga. Lumipat lang kami ng Sweden, tapos balik Denmark na naman. Ayun po, kaunting kwento. So, dalawang bansa yung aming tinitirahan. Pero naman, kapag citizen ka kasi, no, kasi under kami ng Nordic rules, tapos yan, European Union. So, kahit saang EU country, so malaya kaming lumipat. So, ganun din yung mga taga-ibang bansa, pwede rin dito, ano? Basta citizen ka, so walang problema. Ayan nga po, ang akin na naman ikukwento ay, hanggang sa, ayun nga, dahil na umay na kami sa kakalipat, ayun, ang hirap talaga maglipat, no? Gamit namin sa Denmark, guys. Ang mga gamit namin ay ipinamigay lang namin kahit mga bago pa yon. Pinamigay namin at yung iba itinapon na lang namin sa talagang mga container na tapunan kasi nga pag lumipat ka kasi kailangan wala kang address dito sa Denmark kasi lumipat ka na sa ibang bansa. Kaya hindi kami allowed na magkaroon ng ano rito ng address nga, no? Kaya lahat yan, binigay, bininta. Ay, teka, wala kami ibininta pala. Tinapon. Kaya yon. So, pagdating doon, panibagong gamit na naman. Ayun. Pero nung bumalik kami ng Denmark, yung mga gamit namin doon, so, nabitbit rin namin dito ngayon. So, hanggang sa, yun nga, asawa ko at ako, sabi nga namin, ang utak ay puro Pilipinas, pundar Pilipinas, no? So, 90% yata ng mga Pilipino, no, nagtsatsaga o kaya yung katulad yan sa Italy, sa Spain, kung saan man yan sila. Pero wag na natin Scandinavia kasi kami rito ay hindi pwede yung siksikan, no? Kailangan talaga kasi dito kahit iilang piraso lang kayo sa bahay. So, hindi po uso rito yung makitira na para kayong sardina sa isang lugar. Doon ko lang yan nakita sa Italy at saka sa Spain nga, na uso sa kanila na kahit weekend lang may bayad. Samantalang sa amin dito, yung mga nag-weekend, mga tumitira, libre yan, gratis, ano? Sa kanila doon, walang gratis, puro may bayad lahat.
Ultimo, nako, nakakatuwa nga, no? Siguro dahil yun ang standard na pamumuhay nila, siksikan sila sa isang lugar, sa isang kwarto, double deck, at saka ang dami-dami nilang nagsishare-share, ano? So, syempre, ayoko na ring maano kasi iba na standard na pamumuhay natin. Mahirap naman na ikumpara natin pa yung sa pamumuhay natin sa Pilipinas, ano? Pero karamihan po sa kanila dyan sa Spain at Italy at saan pa ba, ganyan po ang kanilang pamumuhay. Samantalang doon sa Pilipinas, palakihan sila ng mansyon, ano? Akala mo lang, ordinaryo lang silang tao, ayan, no? Pero kung titingnan mo, ang pamumuhay nila, ang napundar nila sa Pilipinas, talagang mga luxury. Pero yung buhay ng nagtatrabaho, Diyos ko po, Panginoon, hindi naman sa pag-aano, no? Kaya yung parang, syempre may mga anak-anakan ako na nandoon sa Spain, nandoon na sa Italy. Kaya yan at alam nyo, pasensya na kayo guys sa bara-barang kwento lang to. May kwento-kwento ko lang yan. Nung nagpunta kami sa Rome nga, ilang beses na kami nakarating doon, mayroon talagang mga Pilipino doon na tipong mga snob ba? Mga snob sila. Yun nga, kasi hindi man natin maaaring sabihin na, sa Pilipinas may ganito ako, sa Pilipinas may ganito. Sa Pilipinas yun, syempre, di ba? Hindi man natin maaaring kung saan tayong bansa nakabase. So, yun ang ating, kung ano ang pamumuhay natin. So, sa madaling salita, maraming mga snob na Pinoy doon. At pasintabi lang po, hindi sa pangmamata. Siguro kasi ang iba doon, mga part-timer lang. Well, meron namang mga sinuswerte din doon na mga talagang residents na, no? Pero marami yatang TNT rin doon. Yun. Yung nag-aantay lang ng amnesty para magkapapel. Ayun, nakakaawa sila. Kaya nga yung in-order namin, syempre hindi, iba nga ang standard ng pamumuhay namin dito sa Denmark. Syempre sa Denmark, ibang namin dito. Malaki ang kita kahit na, yun nga, wala nga mahirap talaga dito, no? At saka wala namang rito kasi hindi mo maaaring sabihin na mayaman ako o mahirap ka. Hindi, kasi equal dito. So, wala pong ganyan. So, yun lang ang ko doon sa Italy at saka sa Spain. Takbo sila rito, takbo doon kasi mga part-timer nga sila, no? Ang dami nilang amo. Tapos, kung makaasta, ang iisnab nila, no? Samantalang wala yan dito sa Denmark, sa Sweden, sa Norway, na mayayamang bansa nga. Ang may Pinay na hindi maiwasan na meron ding medyo mapangmataas din minsan. Pero hindi po katulad dyan na, yan nga, shout out from Italy, shout out from Spain, hindi po kami nagmamata. Tapos ayun, inisnab nga kami, Ayan, shout out sa aking anak dyan na si Thea, Nakakatuwa, pa-isnab-isnab. Tapos syempre meron ding, hindi naman lahat, meron makikipagkwentuhan, so hindi maalis dito hindi maalis yung mga, ayun, yan, magsasalita sila ng mga, ayan, si Nimpa nga pala, shout out sa Nimpa. Ayun ang aming guide doon sa Rome. So, yung mag-asawa, mababait po yon. Ayun na nga, paligsahan, ang tataas ng mga noon nila, kasi may euro sila, natatawa ba ako ba? Natatawa kami, Natatawa kami kasi makita mo talaga ang samantalang kami, simpleng-simple lang nakaupo. Akala nila siguro, kami din ay mga isang din doon. So, pagka may nakipag-usap na, kasi itong aming, nasa Italy na rin, nasa Milan din sila, So, yun, magkwento-kwentuhan, ayun, pag sinabi ng, sa Denmark kami, ayun, nag-iiba na ang kanilang, nag-iiba na yung kanilang tono. Sabihin, ay, sa Denmark, ang ganda doon, ganon. Pero totoo po, So, ganyan din nung napunta kami ng Spain, kaya alam ng mga nanggaling dito kung gaano kaganda ang aming bansa nga, So, kaya, kabisado nila na pagkukumpara nila ang mga tao sa Denmark, ang mga tao sa Italy, ang mga amo nila sa Italy at saka sa Spain. Kasi po dito, hindi naman ganyan, hindi mga aristokrat ang tao. Pero sana ko lang mas mahigpit po ang mahihirap na bansa kaysa mayayaman. Kung tutusin ang Denmark, ang Scandinavia, napakadali po kung gusto nyong mag-tour. Madali lang pasukin, Kasi hindi sila ganyang kahigpit. Ang napakahigpit itong mga mahihirap na bansa. Yun ang mahirap pasukin. Yun lang. Kasi wala kaming, ayun lang ang aking nauobserbahan.
So, shout out sa inyo dyan, taga Nepal, Pinay sa Nepal, ayan. Sa India, yun mga taga India dyan, sa Pakistan. So, kumusta kayo dyan lahat, ano? Kaya ko kayo pinafollow kasi gusto ko ring masuportahan kayo. Kayo lang na nasa tingin ko na hindi snob, na walang pagbabago yung mga channel nyo kahit lumalaki na. No, sa tingin ko na kayo talaga ay pure. Yan, pinafollow ko kayo. Kasi ayoko rin pagka may vlog na parang kayabangan, no, na parang yun yung mga paligsahan na malaki ang bahay, no, bilihan ng sasakyan, na mga ganon. So, hindi na nila deserve yung aking pag-follow kasi kaya ko kayo finalo, yung kayong mamaliliit at nagpakatotoo sa sarili kasi ang gusto ko dyan ay kasi malaki-laki ang ano dito sa ads nga, no? So, malaki ang value dito. Kaya yun talagang piniplay ko kayo. Isang ano na rin, isa na rin yan sa paraan ng pagtulong ko sa inyo. So, shout out sis Nina Purigay, sis Bilin Alcaraz, sis Carmen Garbo, ayan po. Yan si Inso, taxi driver. Sino pa? Sis LG, Rasos. Itong may mga, sis Kaka Arts, hala. Ito, ang tagal ko nang hindi na shout out. Kaka Arts, maraming salamat. Sponsor po natin yan. Si Carolao, parang hindi na siya active. Mga katimbistag po natin. Lahat po si DM Vasquez, Chubby Ako Mix Vlog, Jovart Serios, Marlon Gudaw, ayan, Marlon Kabantaw po. So, sino pa ang hindi natin dito na ano? So, Sis Philadelphia, maraming salamat sa iyong paggabay. Sis, talagang the best ka. Maraming salamat. Kung humahanga ka sa akin, kung iniidolo mo ako, ganun din po ako sa iyo, ano? Hindi lang po ako nagano sa inyo kasi dahil kayo ay mga sponsors, pero talagang nakikitaan ko kayo ng inyong purity talaga, no? Ayan, si Carms Obando. So, ayan. Mami, Mamshi, maraming salamat talaga, no? Sana umano din yung iyong Tropang Global, guys. Sana kasi pina-uploadan niya yan. Malay natin, ano? So, yan. Sis Evelyn sa Unoy. Guys, ang mga baguhan, Sis Evelyn sa Unoy, Pinay sa Nepal, nak. Puntahan mo, ano? In-screenshot ko na. Si Sis Evelyn sa Unoy, yan po. Talagang hindi kayo magsisisi at si Bro Terador 03. Napaka-supportive po yan. Kahit hindi kayo manghingi sa kanila ng support, automatic po silang nagbibigay talaga. Sa aking hipag-kusang kabitin yan, napaka-busy ng taong yan. Kaya guys, kung sino yung supportive, pakibalikan din natin, ano? So, yan lang po kasi dito, ako po ay parang ayokong masabing nai-stress. Ito nga, nai-stress nga siguro ako. Talagang kakambal ko kasi bumagsak, ano. Kakambal ko po ang sasakyan. Shout out sa aking mabuting asawa. Loves, ingat yan, ano. Loves talaga, ano. Napakabait po. Kung pag-uusapan, swerte sa pag-aasawa, isa na po akong napakaswerte sa asawa. Napakabait po lang ang aking asawa, no. Pero ganyan talaga tayong mga babae, no. Wala tayong krus sa noo. So, ano man ang ating relihiyon,